everyone! Good morning! I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na swimsuit challenge ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines for 2024. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay syempre natuwa sa nakita ninyo dito sa swimsuit challenge ng Miss Universe Philippines for 2024. But ano nga ba ang reaction ko dyan? So, yan ang pag-uusapan natin. So, kung pag-uusapan natin kung ano ang nakita natin dito sa entablado nila, ay masasabi ko naman bongga. Ito yung tinatawag na talagang runway, di ba? Kasi ang haba ng lakad ng mga kandidata, talaga yung lakaran nila, oh my God, ang sarap-sarap maglakad. So, chance din to ng kandidata na ipakita talaga yung kanilang galing, yung kanilang ganda, at yung kanilang performance, syempre, dito sa mga judges ng Aqua Boracay Swimsuit Challenge. And then, syempre para makita din natin talaga kung sino nga ba yung dapat talagang manalo ng Miss Universe Philippines. And then, yung focus ng camera sa mga kandidata, it's good kasi kita mo yung details, nakita mo yung kanilang performance talaga na masasabi ko dito, nagkaalaman ko sino talaga ang tunay na magaling. And saka, masasabi ko na ang lahat naman ng kandidata, masasabi ko talagang maganda. Maganda silang lahat, walang question yon. Beauty na meron sila. Iba't ibang klaseng beauty ang ino-offer nila sa atin. And then, masasabi ko na may beauty talaga yung mga candidates. Pero, kung performance yung pag-uusapan, performance pang Miss Universe, doon talaga medyo kulang yung mga kandidata. Piling-pili lang yung kandidata na masasabi mo at o pang international. So, I'm very disappointed. Yun yung reaction ko dahil inaasahan ko yung mga kandidata, yung level ng caliber. So, nagtataka lang ako kasi alam nyo pupunta kayo sa Miss Universe pero parang hindi nyo alam yung kalibring pang Miss Universe. Di ba? So, yun. So, medyo nawindang ako doon na parang sabi ko parang ang baba lang ng standard ng mga girls dito pagdating sa kalibre, yung pasarela, yung performance, ayon. Kumbaga parang hindi Miss Universe Philippines yung pinag-uusapan natin. Parang ibang national pageant. Siguro kung maintindihan ko kapag mutya ng Pilipinas to or ibang klase ng pageant. Pero kasi Miss Universe Philippines to, syempre yung expectation mo sa mga girls talagang mataas. But kundus naman sa kanila, so syempre alam ko mahirap yung ginawa nila, yung practice, yung paano sila maglalakad doon, paano nila ilalaban yung sarili nila, ginawa naman nila yung abot ng kanilang makakaya. Kaya winner pa din. Kung iisipin mo parang okay yung mga girls kasi parang ang dami nilang pinagdadaanan talaga sa competition na to, and then ayun yung maibibigay nila. So, ang akin lang, syempre ang hinahanap ko yung kalibring Miss Universe talaga. So, parang ilan-ilan lang. Sa 53 na candidates, ilan-ilan lang yung masasabi mo na talagang eto, pang international na yung atake niya. Diba? So, yan. Pero sino nga ba ang mga nag-shine para sa akin? Sino nga ba yung parang masasabi ko na talagang, oh my God, nagulat ako sa performance niya. Siyempre, actually, yung top 20 na tinawag ng Aqua Boracay sa Swimsuit Challenge, yung 20 doon, talagang masasabi ko naman panalo. Panalo talaga yung 20 na tinawag nila. Pero yung top 8, parang masasabi ko na hindi ako san-ayon doon sa napili nila sa top 8. Sa totoo lang, hindi ako san-ayon. Kasi parang mas marami pa akong nakitang magaling, mas marami pa akong nakitang palaban. Kahit nga sa top 20, parang kung tutuusin, meron nakalusot dyan na dapat wala. Pero much better na nandito siya. To be honest sa akin, ang performance ni
ni Australia. Kung tutuusin, ang ganda. Para siyang international level. Alam mo yun yung galawan niya pang international level na very powerful. The way kung paano siya talagang kumabog, yung kanyang lakad, yung energy na binibigay niya, masasabi ko, international quality level talaga. At nagtataka ako bakit wala siya sa top 8. At nagtataka din ako sa sexy ng katawan niya, sa strong ng body niya, bakit top 20 lang siya. And then, next is of course, si Bulacan. Grabe, ang ganda, ang powerful ng kanyang pasarela, ang powerful ng energy na binibigay niya, ang sexy ng katawan. Pero siguro doon lang talaga. So, awkward lang sa akin kapag nag-i-smile siya. So, naiintindihan ko kung bakit hindi siya nakalusot at bakit hindi siya napasama sa top 20. Pero kung tutuusin yung performance niyang yon pang international level, pero dapat nasa top 20 siya. But kinukonsider ko kasi siguro nagkulang siya sa smile at puro fierce. So, kumbaga parang supermodel talaga yung dating. Dapat hindi ganon. Dapat naglalakad ka kasi beauty pageant to. Dapat ang inilabas mo dyan, more on smile. More on talaga, yung alam mo yung charm beauty ang ipinakita mo. Hindi fierce kasi hindi naman to supermodel. So, ito ay beauty contest. So, dapat pag beauty contest, lagi kang naka-smile. And kung mag-fierce ka man, siguro yung transition kapag naglalakad ka. So, dapat you always keep smiling. O, di ba? And then, sino pa ba? Actually, si Iloilo, sobrang proud ako kay Iloilo kasi alam kong may sakit siya, alam kong may fever siya, pero talagang inilaban niya yung sarili niya and worth it naman. So, deserve niya ang top 8 position. Deserve niya na talagang mapasama siya kasi sa kabila ng alam natin may sakit siya, pero kudos sa kanya ha, talagang nakita natin yung performance niya. Yes, nandoon lang na parang ang bilis lang talaga ng eksena niya. Ang bilis ng galawan. Pero I understood kasi yung momento kasi hindi niya na mabigay ng maayos ng ganong kabongga yung momento. Kasi kahit ikaw kapag may sakit ka, ilalaban mo na lang. At in fairness naman sa kanya, hindi mo naramdaman na may sakit siya, hindi mo naramdaman na nilalagnat siya. Pero nandoon na parang, wow, proud ako kasi keep going. So, deserve niya yung position ng top 8 at ang sexy niya, grabe. Yung hugis ng katawan, yung position, wow, pak na pak. And then, si Bacolod, to be honest, gusto ko si Bacolod kasi masigla yung galaw. Pero pang Miss Grand yung dating. So, Victoria Velasquez Vincent, grabe yung catwalk. As in talagang ang linis, plakado, perfect. Pero, ang napansin ko sa kanya, kung sasabihin mo sa akin, sobrang sexy ba niya? No. Pero yung performance niya, yes, I love it. Yung sexy, sino? Actually, si Miss Taguig. Yung lumabas si Miss Taguig, talagang pak. Yung alam mo yun, yung parang ang mga posing niya, sa tuwing po-pose siya, talagang masasabi mo, wow, ang hot ng body, ang sexy ng katawan. So, performance, wale. Pagdating doon kasi sa pasarela niya, gumigewang-gewang pa siya. Akala ko nga matutumba. So, hindi ako na-impress sa pasarela kasi wala siyang pasarela. Just walk lang. Pero yung posing, talaga naman, kada pose niya talagang nakikita mo yung curve ng katawan, nakikita mo yung kaseksihan, plus ang ganda ng height, stunning. Kumbaga sa madaling salita, dadaya niya. Dadaan niya sa mga posing, and posing. Pero yung mga posing na yun, talagang masasabi mo, wow, international level. Diba? So, yung pasarela na tinatawag, hindi mo makikita sa kanya kasi parang hindi naman nababali yung mga tuhod niya, hindi naman pumipitik yung mga paa niya, ang tigas nga ng kamay niya. Pero yung posing, sa kada posing niya, ang perfect. Nagmumukhang perfect talaga siya. Plus, nandoon nakikita mo sa mukha niya, ang pretty kasi she's always keeps smiling, di ba? So, yun. So, yun yung maganda dito kay Taguig. Pero kung si Taguig, katulad ni Victoria Velasquez Vincent na si Bacoor, I think ang perfect na nung dating. Sobrang winner. Sobrang
siya na yon. Ganon. So, si Victoria ang pinakamalinis talaga na maglakad. And then, next, si Boo. Actually, si Cebu, ang problema ko kay Cebu, masyado siyang nagmamadali. Halatang-halatang tensyonado siya. Halatang-halata na kinakabahan. Pero napansin ko, okay yung walk niya, pero yung kamay niya parang ROTC na alam mo yun, ayaw niya nang igalaw. Yung ganon. So, dapat medyo maganda sana yung sway ng kamay para mas bongga. Alam mo yon, yung ganong galawan, mas panalo yon. So, sana medyo, talaga, galaw na, na bongga. Ganon. So, okay lang, next time. And then, si Baguio, to be honest, si Baguio, very misgran yung mga projection niya. Ang ganda ng mga poses, ang ganda ng projection niya. Yung ano mo yun, yung tipong parang pag ito titingin siya, yung mag-iiwan siya ng atake na parang, ganon. Panalo. Pero yung pasarela, gusto ko kasi kumikembot-kembot yung balakang niya. So, yon. So, perfect. Very Miss Grand nga lang yung dating. Pero, talaga yung mga projection niya, oh my God. So, killer. Ganon. So, gusto ko yung kay Baguio. In fairness, magaling maglaro si Baguio talaga. Plus, consistent siya, ha. And then, sino pa ba? Si Mandawi. Oh my God. Si Mandawi, in fairness kay Mandawi, ha. Talagang, alam mo yung performance level, winner, and then, talagang, Diyos ko, my God, maloka-loka ako kay Mandawi. And then, si Mariveles, napansin niyo si Mariveles, ang atake niya, ang ganda din. Talagang super professional yung dating. And then, ang lakas maka Miss Universe. Naik, in fairness kay Naik, I love Naik dahil winner talaga yung projection. Kaya lang, ayun nga lang, hindi ganun ka-sexy. Pero, pasarela, panalo, projection, winner. And then, si Northern California, to be honest, hindi ko naiintindihan kung bakit nandoon siya sa top 8. Sa totoo lang, kung mag-aalis ako sa top 8, tatanggalin ko dyan si Northern California. Northern California, I think ang daming much better. Australia, Naik, and then pwede din natin ilagay si Mandawi, pwede din natin ilagay dyan si Bacolod, pwede din natin ilagay si Cagayan de Oro. Si Cagayan de Oro, ang problema, ang ganda-ganda niya, pero yung lakad niya, hindi. Kaya parang pili ko hindi. So, pwede din natin ilagay dyan si Bulacan. Yes, nalungkot ako kay Bulacan kasi parang ang ganda ng performance, panalo, pero hindi nila pinasok sa top 20. I don't know why, pero Bulacan is a good performance. And then, sino pa ba? Miss Universe Pampanga. Yes, si Pampanga, better na mapasok sa top 8 more than kay Northern California. I'm so sorry guys pero hindi ko gusto yung nakita kong katawan. Pero naiintindihan ko kung bakit siya pumasok dito. Magiging fair tayo sa kanya. Una, beauty. Pangalawa, charm. And then, yung confidence niya na kahit ganun yung katawan niya pero ramdam mo na kumpiyansa siya kasi may pag ganun pa siya. So, yon. So, winner. Diyos ko, naloka ako dito kay Davao City ba yun? Naiirita ako sa pagganong-ganon niya. Pagganong-ganon niya. Parang ano ba ate? So, ganon. Si Miss Palawan, okay din yung performance na ipinakita ni Miss Palawan. Talagang masasabi ko, oy, ang ganda niya dito ha. Talagang grabe, ang amaze ng beauty ni Palawan. And then, sino pa ba? Southern California. Ang ganda din ng performance level. Sobrang winner. San Pablo, Laguna. Gustong-gusto ko din yung performance na ipinakita ni San Pablo, Laguna. Talaga namang masasabi ko, ay my God, killer. Si Pampanga, sobrang winner. Ang ganda ng mukha, ang ganda ng pasarela. Kaya lang, ayun nga lang, kumukulang lang sa ngiti. So, yan. And then, si Miss Quezon Province. Nice ang pinakita niyang performance. Very good, pero not remarkable. So, yon. So, ayun yung nakita ko. Kasi, ang taas ng expectation ko kasi dapat she's, yung class yung dating. Alam mo yon? Actually, pretty check.
pasarela, okay. Pero ayoko yung kumikembot-kembot siyang gano'n, yung gano'n. Ang lakas maka-cheap yung pakembot-kembot niya. Ewan ko ha, pero sorry guys. I think she trying new things, or gusto niya magkaroon ng remarkable or signature walk. Pero ang nangyayari, hindi kasi ugma. Kumbaga parang maganda yung pinakita niyang performance, guys. Wala akong doon sa performance niya ha. Yung performance, yung pasarela, energy, and beauty, talagang masasabi mo, swak. Pero kasi, hindi remarkable. Kumbaga, marami kang makikita na parang like example, Taguig. Taguig, she's well, and hindi siya magaling magpasarela, pero remarkable yung mga posing niya. Si, tawag dito, San Pablo, Laguna, talagang magre-remark sa'yo, ang sexy niya. Palawan, oy, ang ganda niya. Yung mga pasarela na Victoria Velasquez Vincent, talagang ang class nun dating, di ba? And then, sino pa ba? Si Baguio, Iloilo. Si Iloilo parang same at sa Manalo yung galaw eh. Yung, alam mo yun, yung parang ang business maglakad, masyadong galaw-gaw, masyadong energetic, yung mga ganon. Pero, hindi mo siya remarkable. Pero kasi, yung kay Iloilo, magre-remark sa'yo, signature niya talaga to. So, yun. Walang problema kasi ganun talaga siya. Signature yung brand niya na kung paano siya maglakad, yung nakaganon. Tapos, yung ganon. So, brand niya yon. So, yun. Pero kasi yung kay Atisa Manalo, siguro nag-expect ka ng medyo may pagka class, or talagang remarkable. Ganon. Kaya lang kasi parang feeling ko, she trying her best na magkaroon, number 1, ng signature walk. Number 2, maging remarkable. Kaya lang kasi yung impact na tinatawag, yun yung kulang. Yung impact mo na kung paano ka pipihit, kung paano ka tatalikod, at kung paano ka titingin sa camera, at kung paano ka magiging fierce na sabay smile. So, yun yung kulang. So, yung mga tinginan talaga na it's me, I am your Miss Universe, ganon. So, masyadong masyadong so-so lang yung kanyang mga posing, masyadong sweet yung kanyang mga galawan, yung tipong pa kendeng-kendeng, parang kumendeng at isa manalo, ganon. So, yun, medyo naloloka ako doon. Kaya sabi ko, hindi masyadong bongga, ganon. Pero, si Stacey Gabriel, oh my gosh, she is Miss Universe. Yung alam mo yon, she's small but terrible. Yung ganon, yung tipong look at me. Saka yung pagpasok niya, ayun talaga yung tinatawag na character, imotera, eksenadora, pahinadora, yung mga ganon. Yung tipong paglabas mo, papasok yung palabas yung isang kandidata, medyo may drama ka na slow motion or slow motion na parang lalakad ka konti, pak, and sabay abante, di ba? Tapos yung sabay smile, tapos biglang pag-ikot mo, yung nanlilisik yung mga mata mo na I am a killer. Yung mga ganon. Tapos grabe yung bawat eksena, punto by punto. And then yung mga fears ng mga mata. Pero yung bibig naka-smile. Ay, sabi ko, punyeta, ang ganda-ganda niya. Grabe. She is Miss Universe level. Ganon ang ipinakita ng Stacey Gabriel. Sobrang na-proud ako sa kanya. Sobrang gusto ko siyang palakpakan ng bonggang-bongga. Remarkable, check. Performance level, high. Di ba? And then, eksena, talagang nandoon. Drama with drama. Yung parang gusto niya sabihin, you want drama? I am a drama. Ganon. Yung tipong ang tatangkad nun lahat, pero siya talaga naman, oh my God, naloka ako ng bonggang-bongga. At kung kagabi ang Miss Universe, ako na ang magsasabi sa inyo, siya na ang mananalong Miss Universe. Ganon. So, yun, grabe talagang performance. Ang taas nung level na ibinigay niya. As in, talagang walang nakapantay. Either Atisa Manalo, nagmukhang chipanga doon sa ginawa niya dahil sa performance ni Stacey Gabriel. Pero, kung hindi nagganon si Stacey Gabriel,
hindi mo mapapansin yung performance ni Atisa na parang, ano nangyari sa'yo, Atisa? Bakit ganun yung ibinigay mong performance? Kasi, maganda yung performance ni Atisa, kaya lang hindi siya nag-remark. Nag-remark ng bonggang-bongga. So, tingnan mo, sino pa ang mga lumabas na talagang mas nag-remark? Bacoor, di ba? Yung kanyang anlinis ng catwalk niya, yung, alam mo yung baling-bali yung tuhod na pumipitik talaga yung mga paa niya habang naglalakad, and then kita mo talaga yung mga ano niya, yung smile niya, pak 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 pak, o di ba? Pero kung tutuusin mo, hindi naman ganun ka-sexy na talaga masasabi mo, wow, ang sexy niya. Pero mapapawaw ka sa kanya sa performance na ibinigay niya. Talagang winner. And then, si Taguig, hindi ganun kagaling ang kanyang pasarela. Yung kumbaga parang, kung pasarela nga hanapin mo, wala namang pasarela, gigewang pang ganon. Pero, pag nag-post na, talagang, talaga, supermodel of the world, yung mga, tapos biglang bipihit ng gano'n, tapos kita mo yung curve, kita mo yung yung long arms, long legs, yung mga gano'n. Talagang masasabi mo sa kanya, oh my God, pwede to, gano'n, mapapaganon ka sa kanya. Pero kasi pagdating kay Atisa, parang ate, anong ginagawa mo dyan? Ba't may pa-kending-kending ka? Ang maganda kay Atisa, yung naglakad siya na nakaganon, na super powerful, na ganon siya. Pero naiirita ako doon sa, yung popost na shake na gano'n, ate, kabaklaan yan. So, yun. So, ayun lang. Sana, medyo lagyan niya ng class and lagyan niya ng fierce, lagyan niya ng kumbaga, impact, inner. Yung mga gano'n, yung I am a killer, yung gano'n. So, swerte niya kasi nakalusot siya doon sa top 8. Pero kung tutuusin, beauty kasi talaga ni Atisa, talaga yung titignan mo sa kanya, yung beautiful face niya. But delikado dito si Atisa sa mga pinaggagawa niya dyan. And I think kailangan niyang baguhin, kailangan niyang dagdagan yung mga kailangan niyang pag-aralan yung pasarela niya. Kung sino man yung nagtuturo kay Atisa, kailangan talaga tutukan nilang maigi si Atisa Manalo, or else malulusutan siya ng ibang kandidata. Kasi kung performance ang pag-uusapan, marami nagpa-perform na talagang masasabi mo pang international attack na. And then, she has an experience. So, naluloka lang ako. Mas talagang nakita mo pa yung pagka-elegant at class ng walk niya noon sa Miss International. Pero dito, parang sabi ko, Atisa, ano bang experiment ang ginagawa mo? And then, Stacey Gabriel, I think, she on the fire talaga. Yung fire talaga na ibinigay niya kagabi, parang, guys, I think, game changer to. Yung tipong hindi natin inaasahan, pero biglang walang sinabi si Baguio sa ginawa ni Stacey Gabriel, at walang sinabi yung ibang kandidata sa ginawa ni Stacey Gabriel. So talagang Stacey Gabriel kagabi, nilamon niya lahat. At nakita naman ninyo, siya ang nag-uwi ng maraming award. Kumbaga siya yung talagang star of the night kagabi. At siya yung nag-uwi talaga ng award. And then I think she is Miss Aqua Boracay 2024. So, yan. So, ang bongga kasi. So, congratulations Kalita. So, ayun yung sinasabi na parang mag-ingat kayo sa mga nananahimik kasi hindi natin alam. Sabi ko nga, yung mga girls na lumalaban dito, sana ganitong performance ang ibinigay ninyo. Yung tipong pinag-aralan nyo ng maigi. Kasi, kailangan dito lamunan Dapat ganun. Magaling si Stacey, nakita ko kung paano niya lamunin talaga yung mga front runner talaga na nakakatakot. And then, Sambales, happy ako. Okay, so. And then, Talisay, okay din ang beauty. Si Pasig, okay din. Si Laguna, to be honest, medyo na-disappoint ako kay Laguna. Mas gusto ko pa yung performance at kaseksihan ni San Pablo Laguna. Panalo. Pero parehas silang pumasok yata sa top 20. And Miami, okay naman. Si Camiguin, yung beauty. Pero kasi si Hawaii, I think, medyo parang, ewan ko, alangayin pa. So, nakakalungkot yung mga hindi napasama na candidates kasi they are trying their best naman. Pero nandoon ako na parang,
grabe, kailangan mo talagang magdoble effort talaga sa competition na to kasi or else sayang, mawawala talaga sa'yo sa isang iglap ang lahat. Especially sa mga front runner katulad ni Cebu, hindi po pwede yung pa-easy-easy or magtitiwala ka doon sa kung ano yung kakayahan na meron ka. Kailangan talaga i-level up mo siya ng bonggang-bongga. Either at least sa Manalo, ganun din. Hindi po pwede yung magtiwala ka lang, ay front runner ako. She's safe for the top 5. Pero kasi yung game na to, ayun na eh. So, pwede kang malusutan ng iba. So, dapat talaga performance kasi so, totoo lang, kung kagabi yung coronation night, I think yung mga judges bibilib kay Stacy. And I think Stacy is get the high grades talaga na hindi mapapantayan ng ibang kandidata. So, yon. Well, ang masasabi ko lang ay, syempre, competition to. So, yun yung reaction ko. Naloka ako kay Stacy. Kayo ba? Naloka din ba kayo? For sure. At gusto nyo yung nakita yung performance ni Stacy. Ang galing, ang perfect. Panalo, winner. That is competition. That is fight, talagang good fight talaga yung binigay niya. And she did well. Binigay niya yung best niya. So, yun yung reaction ko. So, tignan natin kung ano ang mga mangyayari sa mga susunod. And let's see. But, to all girls, congratulations. And then sa top 8, so I'm so happy kasi Atisa is there. Tulad nga ng sinabi ko, kung sino yung nandiyan dyan sa top 8, sila ang possible na mag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines. So yun, so buti na lang lumusot doon si Atisa and lumusot doon si Iloilo. Lahat. So, congratulations. So, yon. So, good luck. And then, tignan natin ang mga susunod na eksena at kabanata ng mga girls dito sa Miss Universe Philippines. And kudos naman sa Miss Universe Philippines organization. Nakita naman natin na maganda naman yung ipinakita nila kagabi. And congratulations sa kanila. So, yon. So, wish all the best sa lahat ng kandidata. Lahat naman sila may kanya-kanyang galing. Pero, ayun nga, lamunan lang talaga ng galing. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Sinong kandidata ang masasabi mo na talagang nanlamon ng bonggang-bongga? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.